Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans at magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Anthony Joshua at Francis Ngannou. Fight schedule po nito Marso 8, 2024. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. At isama natin ang ating comparison dahil doon pa po lamang mga kaibigan, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran niyo sa panalo sa bakbakan na ito. At malaya kayong ikwento or i-komento dyan sa baba. At pupusuan natin yan. At kung sakaling magkaroon ako ng mahaba-habang oras, babasahin ko at syempre magre-reply po ako mga kaibigan. Para naman magkakwentuhan tayo. Okay. So, dito mga kaibigan, dahil magkaroon tayo ng comparison, alamin muna natin ang mga kakayahan, physical na appearance, dito sa magkabilang panig. Kung ano ba ang posibleng magawa ni Francis Ngannou sa laban na ito, maging sa panig naman ni Anthony Joshua. Pero bago natin yan simulan, shout out po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Meljon Gumba. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. At para naman sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po inyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, pag-like, pag-share. Oo, malaking tulong na po yan. At syempre, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, mga idol, mga kapatid. Dahil kung wala kayo, wala rin po ang Dong Sports PH. Okay, pagpatuloy na natin. Itong si Francis Ngannou, bago pumasok sa pro boxing, siya po ay professional sa MMA. Professional fighter siya mga kaibigan. Katunayan, nag-world champion ito sa mixed martial arts. Na may impresibong kartada doon na 17 wins with 12 wins coming by way of knockout at may 3 talo lamang. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, itong si Francis Ngannou naman po mga kaibigan ay wala pang naipanalong laban. Pero sa kauna-unahan niyang laban dito sa professional boxing, nakalaban niya ang kasalukuyang WBC World Heavyweight Champion Tyson Fury, na kung saan po inaasahan ng mga maraming fans, at isa na ako doon, nadudurugin lang dapat ni Tyson Fury itong si Francis Ngannou dahil walang karanasan sa boxing, pero nagmumukhang profesional, nagmumukhang veterano ang galawan nitong si Francis Ngannou. Katunayan, nasasaktan si Tyson Fury, napabagsak pa nga si Tyson Fury at nauwi sa split decision ang bakbakan mga kaibigan. Pero inyo yan, parang matagal nang lumalaban sa boxing si Ngannou sa kanyang galawan kontra Tyson Fury, na kung saan isang technical fighter si Tyson Fury. Sa ngayon, may edad na 37 anyos itong si Francis Ngannou at ang height nito ay 6 foot and 4 inches. Pagdating sa stance, mga kaibigan, switch stance ito. Pwede siyang mag-southpaw, pwedeng mag-orthodox, na kung saan purong epektibo. Na kung saan nga sa kanyang southpaw stance, doon nakatikim ng bagsak si Tyson Fury. Huling napalaban itong si Francis Ngannou, Oktubre 28, 2023, kaunahan niya laban sa boxing o professional boxing. At yun nga, natalo siya by split decision. Pagdating sa skills nitong si Francis Ngannou mga kaibigan, masasabi ko boxer-puncher ito. Pressure fighter style, pero hindi basta-basta pumapasok sa range ng kanyang mga kalaban. Ginagamit niya ang jab, 1-2 combination. May counter-punching ability, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style, which is yung kanyang pagbabakpidal. Masipag kung bumabato ng suntok din itong si Francis Ngannou. Pagdating sa depensa, which is masasabi kong yun ang kanyang kakulangan, dahil nga wala itong head movement, pero yung kanyang semi-shoulder roll or pili shell mga kaibigan, epektibo, at yung kanyang pagtatapik sa suntok, tinatapik niya ng paganyan. Tapos sabay suntok, counter. Na kung saan epektibo po yan mga kaibigan. Bagamat malimit natin nakikita ang mga ganong tapik sa UFC, sa MMA, pero epektibo yan dahil hindi naman bawal sa boxing ang tapik. Sumusuntok ang kalaban, tatapikin, tapos counter. Pwede yan.
Kung saan epektibo, tumatama mga kaibigan. Take note, bukod sa masipag bumato ng suntok si Francis Ngannou, taglay ang hand speed, power. Dahil hindi niya mapabagsak si Tyson Fury, hindi magtatatakbo si Tyson Fury, hindi mag-defensive style si Tyson Fury, kung hindi alam ni Tyson Fury kung gaano kalakas si Francis Ngannou, na kung saan para sa akin nagrespeto si Tyson Fury doon mga kaibigan. Na kung saan ginagamit ni Tyson Fury ang jab-jab na lang. Pinupuntasan lang niya si Francis Ngannou. Hindi siya nakipag bill to bill o nakipagsabayan gaano mga kaibigan. Dahil alam niya kung gaano kadelikado nga itong si Francis Ngannou. Sa panig naman ni Anthony Joshua, na dating Unified World Champion dito sa heavyweight division, na kung saan kasalukuyang nasa top ranking sa 4 major title belts, ang boksingero ito ay may impresibong kartada din naman na 27 wins with 24 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pa na talang tabla. Sa kanyang 3 talo, mga kaibigan, isang beses nakatikim ng knockout by upset mga kaibigan sa mga kamay ni Andy Ruiz Jr. At sa 2 talo niya sa puntusan, galing po sa dating Olympic gold medalist at dating naging undisputed cruiser weight world champion na si Alexander Usyk. Doon natalo ng 2 beses itong si Anthony Joshua. Kaya naman ngayon sa kasalukuyan, ang kasalukuyang kampiyon na kung saan may hawak sa 3 major title belts ay itong si Alexander Usyk. Sa ngayon may edad na 34 anyos itong si Anthony Joshua at ang height nito ay 6 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio, tukoy natin 88% mga kaibigan. Last fight nito, December 23, 2023, Otto Wallin ang kanyang nakalaban, kapwa Briton, na kung saan panalo sa huling laban si Joshua by referee technical decision or technical knockout. Pagdating sa karanasan o eksperyensya ni Anthony Joshua dito sa professional boxing, ex-world champion siya, ex-unified world champion siya, at nakalaban niya ang matinding boksingero na katulad ni Alexander Usyk, Vladimir Klitschko, Andy Ruiz at marami pang iba. Ngayon, pagdating naman sa skills nitong si Anthony Joshua, mga kaibigan, nung una, boxer-puncher ang galawan ni Anthony Joshua bago makatikim ng knockout sa mga kamay ni Andy Ruiz. Pero ngayon, iba ang galawan ni Anthony Joshua. Outboxer. Although, lumalaban din siya sa close range paminsan-minsan, pero malimit na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. At naging epektibo din naman, mga kaibigan, na kung saan, pagkatapos makatikim ng talo ng 2 beses sa mga kamay ni Alexander Usyk, nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo po, mga kaibigan. Hanggang sa makasagupa nga nitong si Anthony Joshua, si Francis Ngannou. Ang kakulangan naman ni Anthony Joshua, dipinsa. Walang head movement. At ang pangalawa, yung taktika or adjustment, yun ang isa sa kahinaan naman nitong si Anthony Joshua. Ganon pa man, napakasipag nito kung bumato ng mga jab. Dahil doon ang pinaka-epektibo niyang galaw, yung pagja-jab niya, mga kaibigan. Pang sit up. Jab, 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 na kung saan mabigat yung kanyang jab, tapos 1-2. Kombinasyon. Na kung saan, mga kaibigan, nabiktima nga dyan si Otto Wallin. Oo. Kaya mga kaibigan, ang kahusayan nato ni Joshua sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban, nauwi sa outboxer ang tawag ko sa kanya, sa kanyang kabuuhang skills. Kaya ngayon mga kaibigan, dadako tayo sa ating comparison. Unahin natin sa edad. Nasa prime pa rin itong si Anthony Joshua, which is 34 years old. Francis Ngannou, 37 years old, lipas sa prime. Ganun pa man, kung ang ating pagbabasihan ay ang naging huling performance si Francis Ngannou na umabot sa 10th round sa unang niyang laban dito sa professional boxing, masasabi ko na nasa magandang body conditioning itong si Francis Ngannou. Kay Anthony Joshua, wala akong question dyan dahil sanayan. Oo, na umabot din sa 12 rounds or 10 rounds ang laban, mga kaibigan. At isa pa, bata, kalakasan din niya ngayon, mga kaibigan. Yun ang advantage.
Ngayon, pagdating sa height and reach advantage, mas matangkad itong si Anthony Joshua ng 2 inches. 6 foot and 6 inches ang kanyang height. 6 foot and 4 inches naman ang height ni Francis Ngannou. So, 2 inches ang diferensya. Sa pahabaan ng galamay, lamang po si Anthony Joshua. Ngayon, sa kanilang stance, lamang naman itong si Francis Ngannou, which is epektibo ang pareho niyang stance. Southpaw man yan or orthodox na stance. Pagdating sa power, piho, natukoy natin ang knockout ratio ni Anthony Joshua, which is 88.89%. Sa panig naman ni Francis Ngannou, which is ikalawang laban pa po lamang niya dito sa professional boxing. Ang masasabi ko, heavy-handed power puncher ito, na kung saan nga pinatikim ng bagsak Tyson Fury. So dito sa skills naman tayo. Parehong may butas sa dipinsa ang dalawang boksingerong ito. Lamang masasabi ko na pagdating sa durability, pagdating sa tibay, ay parang nakakalamang yata si Francis Ngannou dahil tinatamaan siya ng mga solidong suntok mula kay Tyson Fury, bagamat alog din pero hindi po nang hihinaan ng tuhod. Kaya naman masasabi ko na matibay itong si Francis Ngannou. Pero ganun pa man, tao lang din ito mga kaibigan, na kung saan, kung masunod-sunuran ng tama sa mukha, imposibleng hindi rin yan marunong bumagsak. Pero masasabi ko lamang na matibay si Francis Ngannou dahil hindi malamang din napasuray ni Tyson Fury, hindi man lamang napagrugi ni Tyson Fury, wala. Bagko si Tyson Fury pa ang medyo lasing nung tinamaan mga kaibigan, na kung saan nawi sa ginamit ni Tyson Fury ang kanyang experience, skills doon sa kanyang laban yung Ngannou, which is nagtatakbo si Tyson Fury, ginagamitan niya ng footwork itong si Francis Ngannou. So dito mga kaibigan sa skills, sa tingin ko pari 50-50 sa skills, dahil kung mag-defensive style itong si Anthony Joshua, ibig sabihin si Francis Ngannou ay maging pressure fighter style, na kung saan hindi rin basta-basta pumapasok, hindi makakalayo at parehong may kakulangan pagdating po sa depensa. So dito sa labanan na ito, given ang knockout. Given ang knockout sa dalawang boksingero. Dahil kung sino po magkakamali at mapuruhan ng solidong suntok ay may kalalagyan. Dahil mataas ang knockout ratio na Anthony Joshua, power puncher Francis Ngannou. At tandaan natin na itong si Anthony Joshua noong tinamaan ni Andy Ruiz, ang panga or ang sentido nito hindi naka-recover. Kaya natalo siya by knockout sa kanunang pagkakataon sa mga kami ni Andy Ruiz. Kaya mga kaibigan, parehong delikado ang dalawang maglalaban. Kung sino po unang magkakamali ay may kalalagyan talaga sa laban na ito. Okay. Prediction tayo. Given ang knockoutan. Dito. Sa prediction ko naman dyan mga kaibigan, Anthony Joshua by split or unanimous decision. Gamit ang kanyang pagka-outboxer, pwede niyang maidomina ang laban pagdating po sa puntusan. Sa panig naman ni Francis Ngannou, kung gusto talaga niyang manalo, in-knockout niya itong si Anthony Joshua. Ang tanong, may posibilidad ba na ma-knockout si Anthony Joshua dito sa laban? Yes. Opo. May posibilidad na magawang ma-knockout ni Francis Ngannou itong si Anthony Joshua sa kanilang laban, dahil kailangan ni Francis Ngannou na i-knockout itong si Anthony Joshua para makapiho sa panalo. At kung sakaling maway sa puntusan, ganun pa man, kahit nasabi ko na para sa akin, Anthony Joshua by unanimous decision or split decision, pero may tsansa pa rin si Francis Ngannou. Ano kaya posibleng gagawin nitong si Francis Ngannou sa laban? Sa tingin ko dyan mga kaibigan, ang kailangan ni Francis Ngannou ay maging agresibo. Agresibo sa pagbato ng mga suntok, agresibo sa pag-abantip kasama ang pag-iingat, baka ma-counter. At dahil sa 37 years old na itong si Francis Ngannou, baka lang naman umiral ang father time ni Francis Ngannou. Dapat kontrolin din niya ang kanyang sarili na kayang umabot ang kanyang stamina
hanggang sa 10th round sa kanilang bakbakan na kaya niyang makipagsabayan po mga kaibigan. Yun dapat ang ano ni Francis Ngannou. Presyorin niya ng husto itong si Anthony Joshua. Dahil sa tingin ko, pagka mapresyur ng husto ni Francis Ngannou, kukornerin ni Francis Ngannou, maging agresibo sa pagbitaw ng mga suntok itong si Francis Ngannou, lalo't napakalakas din ng boksingerong ito, may kalalagyan si Anthony Joshua sa pamamagitan po ng knockout at posible din na magawa ni Francis Ngannou na talunin si Joshua sa pamamagitan din po ng puntusan. Hindi kagulat-gulat yan kung sakali manalo itong si Francis Ngannou sa laban na yan gamit ang kanyang tibay, skills, power. Dahil kung tutuusin, sa karanasan lang medyo may kalamangan si Anthony Joshua dahil talagang yun ang kanyang laro. Pero tandaan din natin na itong si Francis Ngannou nagmumukhang veterano sa kanyang laban kay Tyson Fury na isang technical fighter po mga kaibigan. Matinding bakbakan yan at palaisipan po yan mga kaibigan. Dahil 50-50 sa ating comparison ang labanan na yan. Dito na lamang ito po, Dong Sports PH. Maraming salamat po.